Holy Spirit sa bawat isa sa atin, no? So, napakahalaga po talaga ng panalangin at intercessors, no? At alam po natin, no, na walang imposible sa Panginoon. Kahit anong kasing kapal man ng pader ng Jericho ay babagsak dahil sa mga panalangin ng mananagumpay katulad ng mga Kristiyano, no? Mga anak ng Diyos. Naniniwala ho ba tayo doon, mga kapatid? No? Tayo ay tinawag, tayo ay pinili, no? So, bilyong tao sa libutan, pero isa ka sa pinili. Amen. No, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad. Yan ang mga pinagpala, no? Yung mga pinagpala. At tayo ay pinagpala para maging pagpapala rin sa ibang tao. At isang malaking pagpapala ho, mga kapatid, yung ipanalangin natin. No? Ang isa't isa at yung una, yung ating pamilya, no? Yung mga tao sa paligid natin. No? Sabi nga, when we receive the Holy Spirit, diba, we are witness from Jerusalem to Judea to Samaria and up to the uttermost part of the earth. No? So wag ho natin kalilimutan yung ipanalangin, no, yung ibang tao. Kasi dati ang panalangin natin lagi kung hindi pa tayo malalim sa Panginoon is self-centered. No? Puro patungkol sa atin. Pero as we mature in spirit, no, na ang laging panalangin natin yung ibang tao. Natututo natin mahalin maging yung mga kaaway natin. No, natututo na tayong magpatawad. Alam niyo, yun ho ang nagagawa ng panalangin. Natututo tayong umibig. No? Alam ba natin sa Bible, ang mga apostol o ang mga unang disciples ay hindi nagpaturo sa Diyos kung paano mag-preach? May mababasa ka ba? Lord, teach us how to preach. Wala kang mababasa gano'n. Ang mababasa mo, Lord, teach us how to pray. Bakit? Bakit kaya tinanong ng mga disciples yun? No? Na, Panginoong Jesus, turuan mo ho kaming manalangin. No? Totoo ba? Nung una talaga hindi tayo marunong manalangin? Yes. Sinong tumutulong sa ating manalangin? Ang banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, wala tayong maipapanalangin tama. Amen. Kaya napakahalaga ho na tayo ay lagi lumalapit sa Panginoon. Lord, teach me, no, on what to pray, no, kung ano po ang dapat naming unahin sa panalangin, kung ano po ang dapat naming talagang priority sa panalangin. Amen. Ang title ho ng ating pag-aaralan is Pray like Jesus. Amen. Sabihin ulit natin, pray like Jesus. No? So marami familiar na dito sa title na to. At ito ay napakahalaga, no? Na tayo ay manalangin sa pagkakapaturo ng Panginoong Hesus. Hindi yung binabasa, hindi yung binibilang. No? Ano po ba ang tamang panalangin? Yung panalangin na katulad ng panalangin ng Panginoong Hesus. Amen. Yun talagang may pag-ibig. Amen. At talagang naunawaan natin. No? So, by the way, ako pala si Pastor Dean dito from DOCGM, and nagpapasalamat ako sa Panginoon, no? Testimony na rin na binago ng Diyos din po ang buhay ko katulad ninyo. No? I came from a broken family. No? Ang tatay ko at nanay ko ay hiwalay. No? And lumaki kami ng ganoon, no? Family crisis. At muntik na kaming magkawatak-watak magkakapatid, no? Nakukunin kami ng aming mga kamag-anak sa probinsya, no? Pero hindi ho pumayag ang Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, kami ay nanatiling buo. Amen. Hallelujah. No? Nanatiling buo at sama-samang naglilingkod sa Diyos. Kaya doon pa lang, no, I was around 16 years old nung nag-iumpisa tong DOCGM, no? Na totoo talaga ang panalangin. Kumikilos ang Diyos sa panalangin. At panghawakan mo yung pangako niya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. I was about to give up, no? But God did not give up on me. Yes. Amen. Ganun ho yun, mga kapatid. Tayo, parang kala natin, wala nang pag-asa. Huli na, no? Wala eh. Wala kaming kakayahan. Lahat kami hindi nag-aaral. No? Kanya-kanya kaming sideline. Pero kulang pa rin, baon sa utang, no? Pero dahil sa panalangin, no, God made a way, no? God made a way and gave us privilege and opportunity
no, to gain wealth. Ang Diyos din ho ang nagbibigay noon sa atin eh. And it's through prayer, no? At nagpapasalamat ako sa mga kapatiran, no, na totoo nga na kapag ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Amen. Amen. At tunay na kikilos ang Diyos at nakakapagbago ng buhay. Amen. Hallelujah. All glory to God, no? Hallelujah. Kaya napakahalaga, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo, no? Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo. Walang iwanan. Yan. No? Dahil hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos, no? At tunay, there will be no revival without prayer. Gusto mo natin revival? Yes, restoration, no? Hindi lang sa ating komunidad, no? Hindi lang sa bayan ng Imus, kundi sa buong bansa. Amen. So, nais po ng Panginoon talaga magkaroon ng restoration sa atin. Magsisimula sa atin, no? Prayer and power are correlated, no? Hindi yan pwedeng mapaghiwalay. Ang panalangin at yung kapangyarihan, because prayer is the venue of the Holy Spirit to work in our lives, no? Yun ang laging ine-emphasize, binibigyang diin ng Panginoong Jesus na tayo manalangin, magbantay kayo, no? Magpuyat kayo, manalangin tayo. Di ba sabi ng Panginoong Jesus? Ano ginagawa ng mga disciples? Natutulog, no? Edi iniwan muna sila ng Panginoong Jesus. Bumalik ulit sa panalangin. Pagbalik niya ulit, ano nangyari? Tulog pa rin. Tingnan mo yung katabi mo. Gising ba yan? Gising na gising. Hallelujah. Amen. By the grace of God, gising na gising. We are alive in spirit, no? Kaya kapatid, always start in prayer. No? Ako naranasan ko na nakalimutan ko manalangin, no? Kasi parang ang dami ka agad mensahe sa cellphone mo na parang nagpanic ka, no? Kalimutan mo munang manalangin. So ngayon, mainit ulo mo, hindi ka makapag-desisyon ng maayos. Tama, naranasan natin yan, no? Nag-worry ka, you are in panic, no? Hindi mo alam kung anong tamang desisyon, kung anong unang uunahin, no? Pero seek God first. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bibigyan ka ng Lord ng kaparaanan, yung mga bagay na dapat mong unahin. At hindi bagay ang dapat nating unahin. Doon natin malalaman yun, no? Na ang Diyos pala ang dapat nating unahin. No? Kung bukas, sobrang busy mo, marami kang gagawin, start your day in prayer. Yes. Amen. Seek God first. No? At ang prayer natin, mga kapatid, sobrang basic yan dapat sa Christian life eh. Tama po? Yan ang isa sa mga basic spiritual discipline, no? Prayer. And kapag hindi natin ginawa yung basic, wala. Tayo ay matetempt, no? Tayo ay matatalo sa anong mga laban, no? Pero gayon pa man, binabangon tayo ng Panginoon. Kasi yung mga basic, ano ba yung mga basic physically na dapat natin ginagawa? No? Yung paliligo, na pagsisipilyo. Kapag hindi ka nagsisipilyo, ang mangyayari sa ngipin mo, di ba? Masisira. Yung mga basic, di ba? Kapag hindi natin ginawa yung mga huwag kang huminga. Basic yun. Mamatay tayo, amen. Alam ba natin, ang prayer ay parang paghinga. Amen. Yun ay paghinga ng ating kaluluwa, no? Kaya lagi natin yun, pray without ceasing, no? To be a Christian, sabi nga ni Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. No? Paghinga, yun ang panalangin. Gusto nating buhay na buhay tayo sa Espiritu at maayos yung paghinga natin. Ibig sabihin, maayos yung lakad natin in Spirit. Pray, no? And intercede. Ano ang highest calling in heaven, mga kapatid? That is the highest calling as well here on earth. Walang iba kundi prayer and intercessor. No? Jesus, sabi, siya ang tagapamagitan sa Ama. And right now, no, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil na mamagitan para sa atin sa Ama. Ganun tayo kamahal ng Diyos. That is the highest calling in heaven. Amen. Prayer is like breathing, oxygen, napakahalaga sa atin. Kaya manalangin lagi tayo, mga kapatid. Basahin natin Lucas chapter 22 sa 39 to 46. Lumabas si Jesus
At gaya ng kanyang kinagawian, sabihin natin kinagawian. Ayan. Nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya at sila ay pumunta sa di kalayuan. At siya ay pumunta sa di kalayuan at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hignagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Amen. So, ito po yung isang senaryo na sa Biblia, yung malapit ng dakpin ng Panginoon at dumanas nga po ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo. Ano hong ginagawa ng Panginoon? Siya'y nananalangin. No? Bakit yung mga disciples ay natutulog? Dahil sa labis na kalungkutan. No? So, minsan ganoon no? Na talagang na-overwhelm tayo ng ating emotion at hindi tayo makapanalangin ng ayos. Natutulog yung espiritu. No? So, ano dapat unahin natin? Yung devotion. No? Lapit tayo sa Diyos. Hanapin natin ang katwiran niya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Amen. Yung devotion over your emotion. Amen? Nagagapi ka ng emosyon mo eh. No? Maging galit man yan or pag-aalala o mga bagay na bumabagabag sa iyo, that is hindrances to your prayer life. No? Anong sabi ng Panginoon? Anong aral ng Panginoon? Do not worry about tomorrow. Ayan. Sino may mga pag-aalala dito? Amin, sa Panginoon, no? Mga troubled heart. Amen sa atin. Alam ba natin yung do not worry na sinasabi ng Panginoon, it is a command? Utos yun. Utos po ng Panginoon. Hindi lang basta parang optional na sinabi lang ng Panginoon na go worry ba ako o hindi. No? Eh pastor, pag hindi ako nag-worry, nag-worry ako eh. Pag hindi ako nag-worry. Diba? Eh punong-puno ka na ng bagabag ngayon. Amen. Kaya, anong marireceive natin pag tayo'y nananalangin? Anong pangunahing unang marireceive natin? Kaya, sabi ng Panginoon, pray. Kapayapaan. No? Sa panalangin, doon natin marireceive ang kapayapaan mula sa Diyos. Hindi naman agad ibibigay sa iyo ng Panginoon yung solusyon sa mga problema mo at sa mga panalangin mo, sa mga hinaing mo. Ano unang ibibigay niya sa iyo? Peace that passeth all understanding, that will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Nang sa gayon, maging maayos yung desisyon mo. Di ba? Kasi kapag payapa ang puso, ano ho ang mangyayari? Magiging maayos ho ang lakad natin. Pero kapag punong-puno ka ng pag-aalala, ng bagabag, no? Nagpapanik ka. Nagmamadali ka. No? So, lagi in-emphasize ng Panginoon sa mga disciples dahil sinabi niya, pray so you will not fall into temptation. No? Dalawang beses niya sinabi yan, napansin niyo ba? Dalawang beses niya sinabi yon sa kanyang mga disciples. Pagkabalik niya, yun din ang sinabi niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. No? Naniniwala ba tayo pa rin ay natutukso? Yes, we are in the flesh. No? Mga fleshly desires. Pero ano yung solusyon ng Diyos? Ano yung sinasabi ng Diyos sa atin? You pray, so you will not fall into temptation. No? So, andyan nga habang nananalangin ka, may temptation di ba?
yung antok actually, temptation din yun eh. Amen. So, tayo ay laging manalangin upang lumakas ang ating espiritu. Sabi nga, walk in the Spirit so you will not gratify the desires of the flesh. Tayo lumakad sa espiritu. At hindi tayo mahulog sa panalangin. Pray intentionally. No? Sabihin natin, intentionally. No? Yung intention talaga, yung talagang sinadya. Yan, sa Tagalog. Yung pagsadya. Andun lagi yun. Dapat habit na natin ang panalangin. No? And one of the best habit sa buong mundo, no, ay panalangin. No? At walang bayad ang panalangin. Amen. Maraming tao nagbabayad ng libo-libo, yung iba milyon-milyon pa para magkaroon ng kasiyahan sa buhay. Magastos ng maraming pera sa bisyo para magkaroon ng kasiyahan sa buhay. It's called pleasures, no, in life, or pleasures in this world. Pero ang panalangin, hindi basta-basta kasiyahan ang ating nadarama sa presensya ng Diyos. Ito ay kagalakan na hindi naunawaan ng sanlibutan. Ito ay ang kapayapaan na hindi rin naunawaan ng sanlibutan. No? So, habitual prayer, napakahalaga. We must develop a habit of prayer, and for prayer to become a habit, lagi mong sadyain manalangin. No? So, sino dito ang may quiet time, may talagang prayer life sa buhay niya? Active, yung active yan. No? Totoo naman yan sa una, di ba? Mahirap. Tama? Mahirap yan sa una, lalo na kung hindi mo nakagawian na manalangin, no? Pero gawin mong habit, no? According to psychologists, para maging habit ang isang bagay, dapat 21 days mong ginagawa. No? Or 3 weeks yun, di ba? So, dapat malagpasan mo. Or sabihin natin isang buwan, no? And then, magiging habit mo na ang panalangin. Amen? So, ganoon, magkaroon tayo ng strategic plan. Kasi andyan lagi ang kaaway, andyan lagi Satanas to tempt us. He is a roaring lion. No? So, maraming bumuboses sa sanlibutan eh. Di ba? Boses ng social media. Diba? Facebook, Instagram, TikTok. Ang daming bumuboses, mga vloggers, mga influencers. No? Tapos, minsan, ginagamit pa yung mismong kamag-anak mo. Di ba? Ng mga negatibo yung naririnig mo. No? So, sa kabila ng maraming boses sa sanlibutan, mga kapatid, no? Have a quiet time with the Lord. Sabi nga, shut the door of distraction and pray to your Father in secret. Di ba? So, isara natin yung pintuan. No? Ano yung pintuan na yun? Yung mga distraction sa buhay natin. Off mo muna yung cellphone mo. Di ba? Natulog ng tulog kung sino man yung nagchat-chat sa'yo. Di ba? And then, one-on-one kayo ng Panginoon. Amen? Intentional. Pray intentionally. And there are a lot of things sa ating buhay na kaya nangyari ay sinasadya natin. Naniniwala ba tayo doon? Kaya merong pagbabago sa buhay natin, tayong mga anak ng Diyos, dahil talagang intention natin, no, yung panalangin. At doon natin nare-receive yung grasya ng Panginoon, yung kalakasan, no, para masundan, matupad yung kanyang kalooban sa ating buhay. At ngayon magkakaroon ng transformation sa ating buhay, kaya tayo tinatawag na mga asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. So napakahalaga po, sisimula, it's always start in prayer. No? Kaya manalangin ka kung nais nating tuloy-tuloy na lumago. Sinong gustong nais tumuloy na lumago sa pananampalataya sa Diyos? Pagkakilala sa Diyos. Yes. No? Yung talagang makikita sa buhay natin, kahit di ka magsalita. No? Yung kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay, nagtutuwid sa mga likong gawain. Amen? So, growth is done in prayer. Ang paglago ay re-receive natin una dahil sa panalangin.
Paglago sa pagkakilala sa Diyos, paglago sa pananampalataya, dahil yun sa panalangin. Amen. So, pray intentionally kung nais nating lumago. Because prayer is very important. Amen. Kung nais nating lumago. No? Kasi marami, gusto namang lumago. No? Pero ang ganda lang. Wala namang intention. Di ba? Hanggang desire lang. No? Dapat mapagtagumpayan mo yung hanggang desire lang. Dapat mag-graduate ka doon. At maging habit mo ang panalangin para ikaw ay lumago. Amen? So, hindi lang yung marami tayong alam na verses or mga teksto sa Biblia. No? Wala lahat yun eh. Kung hindi tayo malago sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. No? Isang patunay na ikaw ay lumalago sa Espiritu ay ibig sabihin, kaya mo nang ipanalangin yung kapwa mo. No? So, yun ho, ang napakahalaga, panalangin. Pray regularly. Basahin natin Luke 22:39. Balik tayo dun sa konteksto natin. No? Sabi doon, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian. Sabihin, regular prayer. Tinuturo sa atin ng Panginoon, no? Tuloy-tuloy, regular, habitual. No? Nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. So, you pray regularly and you will see God moving and working in your life. Kikilos ang Diyos dahil sa ating mga panalangin. No? Minsan nga yung mga blessing na hindi mo naman pinalangin, natatanggap mo rin. Dahil sa panalangin. No? Hindi naman yun yung pinalangin mo, pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. And may purpose yun for you to be a blessing as well sa iyong kapwa. No? To extend yung blessing na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. At makikita talaga natin kung tayo'y nananalangin regularly, yung pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa ating pag-iisip. No? Renewing of the mind. No? At andun lagi yung repentant heart. No? May conviction. So, ano ba natin anong ibig sabihin ng repentance? No? Hindi lang yun yung nag-altar call si pastor, no? Na lumapit dito tapos talagang nireceive mo ang kapatawaran ng Diyos. Hindi lang yun nagtatapos doon. Repentance is our lifestyle. Amen? Ano ba ibig sabihin ng repentance? Yung pinakaugat na meaning nun. It's a change of mind. No? It is a change of mind. If you want to change your life, you must change your mind. No? And Christians, we have the mind of Christ. Amen? Kung ang isip natin ay katulad ng isip ng Diyos, ibig sabihin yung mga inuunan natin, no? Yung kalooban ng Diyos. Kasi yung lagi iniisip natin, tama po? Whatever is honorable, whatever is pure, whatever is noble, whatever is true. Sabi sa Philippians, no? Yun ang ating iniisip. We have the mind of Christ. So pray regularly para hindi ka mahulog sa temptasyon at para tuloy-tuloy na kumilos ang Diyos sa iyong buhay at tuloy-tuloy ang iyong paglago sa pananampalataya. Pray without ceasing. No? Kinagawian. At isa sa mahalaga din, mga kapatid, alagaan natin yung private prayer time natin. No? Gusto, nananalangin naman ako 3 beses sa araw eh. Almusal, tanghalian, gabihan. Yun na ba yun? Yun ba yung tinatawag na prayer time? Hindi ho, no? Have a private prayer time with God. Quiet time with God. No? Malaman kayo ng Panginoon. Kasi, relationship to eh. To our Father. No? And quiet time ay napakahalaga sa relationship. No? So, ayun ho, mga kapatid, intimacy with God. Intimate relationship with God. No? And lalago tayo in relationship building, no? Sa pananampalataya, we need privacy. Tama po? We need privacy.
sa ating relasyon sa Panginoon, yung quiet time natin. It's a state of being apart from other people, being apart from distraction of this world, no, na hindi tayo maistorbo. No? May ganun tayo, di ba? Yung intimate time for God? Yes. So, napakahalaga ho nun. Basahin natin sa chapter 22, verse 41. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Privacy. Amen? So, iniwan niya yung mga disciples at lumayo siya ng kaunti. Siya ay nakipag-usap sa Diyos, nanalangin ng Panginoong Jesus. No? We need privacy to have intimacy. Lalo na yung may mga asawa, no? Katulad ko, alam natin yan. Privacy, no? Napakahalaga sa relationship. And intimacy, quality time between you and the Lord. Amen. So yan po ang tinuturo ng Panginoong Jesus. Katulad na nabasa natin, no? Lumayo muna siya ng mga tao, kanyang mga alagad, at siya'y nanalangin. No? Bakit quiet time ay napaka-importante sa Diyos, sa relationship natin sa Diyos? No? Nabanggit ko nga kanina, dahil ang daming bumuboses. Diba? Kasanlibutan. No? Ang daming distraction, ang daming istorbo. No? So kapag ganoon, maano tayo, kumbaga marami tayong maririnig, no, na makakahadlang sa quiet time natin or sa revelation na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa quiet time, it's time to hear God's voice. Amen? It's time to hear God's voice. Yun ang lagi natin dapat pakinggan. Paano mo marinig ang boses ng Diyos? Have a quiet time. No? Iwanan mo muna yung mga distraction sa paligid mo or kung ano man yung ginagawa mo. No? So, kapag oras ng panalangin, no? Make it private. Your public achievement is shaped by your private activities. Amen. Ulitin ko ho, no? Your public achievement is shaped by your private activities. Amen. Katulad yung mga nakapasa na nag-abogado, no? Sa bar exam. No, 'di ba? Pag nakapasa sila, lalo na yung top 1, talagang balita 'yan eh. Paano siya naging number 1 doon sa bar exam? Because meron siyang private at ginagawa activities, no? Talagang nagsusunog ng kilay, no? Talagang inaaral yung batas. And nung nag-top 1 siya sa bar exam, no? Talagang yun ay nalantad, no? Dahil meron siyang pinaglaanan niya talaga ng oras yung bagay na yun. At na-achieve niya. Nalaman ng publiko yung achievement niya. No? Alam ba natin, all people will see how great is our God. Yes. No, kapag ginagawa natin yung mga bagay na para sa Diyos, no, at para sa kaluwalhatian ng Diyos, no, hindi yun masasayang. Our labor will not be in vain. As per Apostle Paul, diba? Sabi niya, do not be moved. Mga kapatid, sabi niya, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Diba? Huwag tayong matinag. Stand firm in faith. Sabi doon, no? Yung, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, hindi yun mawawala ng kabuluhan. No? Eh, pastor, ilang years ko na pinapanalangin yung magulang ko eh. No? Don't give up. Sabi ng Panginoon, huwag kang sumuko. 5 years na, pastor. Eh, malay mo, isa pang 6 years, doon na, sagutin ng Lord. Tama? Amen. Huwag kang humintong huminga. Manalangin ka. No? Ilang years ko na pinanalangin yung anak ko eh. Hindi pa rin nagbabago. Huwag kang huminto. Alam niyo, isa sa malakas na panalangin, yung panalangin ng magulang eh. Yung sa anak niya eh. So huwag mong tigilan. Ilaban mo. Tuhurin mo. Amen. Amen? Laban, kapatid. Sundalo ka ng Kristo eh.
We are created to worship, di ba? We are created to glorify God. At tayo ay mga sundalo ng Diyos. At ang mga sundalo ng Diyos hindi sumusuko sa laban. Yes. Sumusukuan sa panalangin. In God's perfect time. No? Kasi tayo, bibilang tayo ng araw. Kumbaga, Lord, di ba, ilang years na pinapanalangin ko. Halimbawa, yung mga single, no? Lord, 32 na ako. Sino single? Dito. Ay, umamin. Sige. Ilang years ka pinanalangin, Lord. Di ba? Oh. Baka pag 40 mo, doon sagutin. Huwag ka nang tumigil, tama? Kesa naman yung makatuluyan mo ay hindi ka looban ng Panginoon. Tama? Hindi, itong ka nahintayin mo. Alam natin, sa ating pananampalataya, no, kasama dyan yung paghihintay. So sa ating pananalangin, kasama dyan yung paghihintay. Kasi hindi naman lagi yan immediate na inaasahan mo na sagot agad ng Panginoon. Does God answer prayers? Yes. No? Does God answer prayer? Always yes ba yan? No. Sometimes it's no. Madalas nga, wait eh. Eh Lord, may deadline ako eh. Andiyan na si Judith. Sino yun? Due date na, Panginoon eh. Diba? Lord, ihilahin na or yung kung ano mang sasakyan or parang ganyan. Napanalangin mo. Wait upon the Lord. Yes. Amen. And you will see how great is your God. No? Patuloy natin maranasan and you'll continuously be a living testimony. No, at one of the best way to share the gospel is through your testimony. Maraming tao hindi naman nagbabasa ng Bible yan eh. Ikaw ang babasahin yan. And through your testimony, they will see how great is your God. Amen. So, don't give up in prayer. No? Praying for your friends, for your family. No? Specify mo yan sa Panginoon. At doon sa private time mo, no? Sa Diyos mo idulog lahat. In quiet time, it's time to hear God's voice. And basahin natin Lucas chapter 22 verse 40. Sabi niya doon, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ayan. Dalawang beses niya to actually sinabi, Panginoon. Because God wants to protect us from wrong decisions. No? So tayo protektahan ng Panginoon. And ang weapon natin is prayer. Amen? Yan ang ating sandata. Panalangin. Yan ang ibinigay, yan ay regalo ng Diyos sa atin. Ang panalangin, no? Pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Tayo ay nakapanalangin ng tama, no? At yun ay para sa ating proteksyon. Hindi tayo matempt, no? Sa mga bagay sa sanlibutan. Lust of the eyes, lust of the flesh, no? Pride of life. Sino dito ang quiet time niya ay Lazada at Shopee? Aha. No? Yung hindi naman kailangan, binibili. Gusto mong mapagtagumpayan yan? Yung addiction na yan? Eh kasi pastor, sale eh. Sale. Hindi mo naman kailangan pero binili mo. Nais mo pagtagumpayan yung ganoong bagay, no? At maging good stewards ka ng Panginoon. Pray. So you will not be in or fall into temptation. No? If you want to be victorious in every battle, let God instruct you on how to win the battle. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaparaanan para mapagtagumpayan ang bawat laban natin sa buhay. The battlefield is our mind. No? At kung punong-puno ng salita ng Diyos ang ating isip, ang ating puso, that is the sword of the Spirit. No? And through prayer, we will overcome those temptations. And we will be victorious continuously in every battle of our lives. Mga kapatid, kung hindi tayo talaga bibitaw sa panalangin, no? Tayo ay hindi madadaig ng tukso. So, alam natin, no, sa Old Testament, no, may scenario doon na si Joshua
Kalaban niya yung mga Amorites or Amalekites, no? Doon sa baba ng bundok. At si Moses nananalangin din sa taas. Sino yung kasama niya? Si Hur at saka si Aaron. Maghapon, magdamag, nananalangin. No, nakataas yung, pag tinataas ni Moses yung kamay niya, nananalo yung Israel. Nangangalay na siya, no? Anong nangyayari? Natatalo. No? But praise God, meron siyang kasama doon Tulong-tulong silang tatlo. Yes. No? Tinutulungan siya ni Hur at ni Aaron para itaas yung kanyang kamay. At doon nagtagumpay ang bayan ni Israel. Kapatid, bakit tayo narito? Tulong-tulong tayo. Walang iwanan sa magkakapatid sa Panginoon. Tulong-tulong tayo, magtatagumpay tayo. Amen. Sama-sama tayo sa bawat laban. Amen. Hindi tayo susuko. Dahil alam natin ang Diyos natin ay buhay at hindi nagbabago. Amen. Hallelujah. Gumagawa pa rin siya ng himala hanggang ngayon. Kaya niya pa rin hatiin yung dagat ng problema sa buhay mo hanggang ngayon. Kaya niya yun. Yung mga Red Sea, no? Na ipit na yung sitwasyon mo. Nariyan na yung mga taga-Ehipto, no? Life and death situation, no? Pero ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. You will see that Red Sea will be torn into half, and you'll overcome. No? You will see victory after victory. You will walk in victory after victory because of your relationship and your prayer, no, sa Panginoon. Prayer is our weapon. Sabi doon sa verse 41, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. Anong panalangin ng Panginoong Hesus dito? Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag kalooban ko ang masunod kung di ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. No? Anong panalangin ng Panginoong Hesus? Ano yung kopa dito? O yung saro ng paghihirap? Dahil alam ng Panginoong Hesus yung kanyang pagdaraanan talagang matindi. No? May mga ganyan ba tayong prayer? No? Lord, sobrang tindi ho ng aming krisis, pinagdaraanan sa pamilya o sa sarili mo. Maaari, Lord, tanggalin mo na ito, depression na ito or anxiety na ito. Ngunit hindi ho ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. No? So, pray submissively. No? Pray submissively. Huwag nating pilitin kung ano yung kalooban natin. No? Lord, ito ang gusto ko Approve mo naman. Tagal ko na itong pinagpipray No. Hindi yun ang turo ng Panginoon. Kundi pray submissively. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari at hindi ang kalooban ko. Amen. Dahil alam ng Diyos ang mas makakabuti sa atin. Amen po? At ibibigyan naman tayo ng Lord ng kalakasan. Katulad nito, pagkapanalangin ng Panginoon, nagpadala ng anghel ang Ama. Isang anghel mula sa langit. At ano yung binigay sa kanya? Pinalakas ang kanyang loob. In-encourage siya. No? At madalas sa ating mga magkakapatid, tayo rin ang ginagamit sa isa't isa upang palakasin ang isa't isa. No? Madalas yung problemang pinagdaraanan mo ay napagdaanan na ng isang kapatid at siya ang gagamitin ng Diyos para palakasin ang loob mo. No? Hindi lang anghel ang ginagamit ng Panginoon. Ang isa't isa rin sa atin, mga anak ng Diyos, ginagamit niya upang tayo ay magtagumpay sa laban. No? Kaya, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka Diba? If you feel you're alone in a battle of your life, no, personal battle, you're not alone. No? Una, andyan ang banal na espiritu, hindi ka niya iiwan. Hindi tayo iwan ng Diyos. Pangalawa, andyan ang mga kapatiran. No, nagagamitin rin ng Panginoon para tayo magkaroon ng lakas na loob. Encouragement. Mahalaga ang encouragement. Alam mo ba natin yun? Yes. Our life should be always according to God's will. Kaya yung ating pagpapasakop, no,
sa Diyos, doon makikita kung talagang sino tayo sa Diyos, yung character natin. Amen. So kung tayo lagi nagpapasakop, sasubmit tayo sa Diyos, yun ay tunay na Kristiyano, yung tunay na anak ng Diyos. No? So, kapag ang sagot ng Diyos sa panalangin mo ay oo, anong attitude natin? Diba ang saya, no? Yes! Hallelujah! Salamat sa Lord! No? Eh kung ang answer ay hindi, no? Ang response mo, anak, hindi yan ang kalooban ko. No? At doon rin i-reveal sa iyo ng Panginoon yung character mo. No? Kung anong level of faith ka. Tinetesting tayo ng Panginoon. Amen. Maglilingkod ka pa rin kaya sa Kanya kung ang sagot sa panalangin mo ay hindi. No? Siya pa rin ba ay yung sasambahin, paglilingkuran, kung ang sagot sa panalangin mo ay maghintay? No? So, ganun ho, ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa kung anong sitwasyon meron tayo. Ating pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos, no? At nasa Kanya ang ating pagtitiwala, no? Kung hindi kalooban ng Diyos, wag nating pilitin. Amen? So, magpasakop tayo lagi sa Panginoon nang sa gayon ranasan natin tuloy-tuloy ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. And upang maayos ang ating buhay, pinoprotektahan tayo ng Panginoon kapag ang sagot niya ay hindi. No? So, marami ko kasi, kahit sinasabing mga Kristiyano, may mga times na hindi nag-submit sa Panginoon, no? At ano mangyayari kapag di tayo nag-submit? Magiging parang katulad kay Jonas, no? May propeta Jonas. Hindi nag-submit sa Panginoon. Pinapunta siya sa Nineveh. Pero sa opposite side siya pumunta. Ano nangyari sa kanya? Naging miserable, di ba? Yung journey. Kung ano nung dumating na problema. Kasi hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi naman yun yung utos niya. Doon siya pumunta. No? But praise God. Sa grasya ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Di po ba? No? Kahit yung malaking isda, ginamit ng Panginoon para matupad yung kalooban niya sa buhay ni Jonas. Amen? So, ganun din ho, mga kapatid. Pero wag na nating hintayin mangyari pa yun. Pasakop na agad tayo. Amen? Sa Panginoon, kung anong kalooban niya, Lord, let your will be done. Amen? Submission reveals your conviction. No? Anong conviction? Kalooban mo o kalooban ng Diyos? Yes. No? Doon mapapahayag kung ano ba talaga yung conviction mo. So the will of God is more important than our own will. No? Kaya kung may mga bagay na masasakit sa buhay natin, no? Let go and let God. No? Kalooban ng Diyos ang mangyari kung dapat nating pagdaanan yung hardships or mga masakit na bagay, no? Let His will be done. No? So ganun po. Kasi ang buhay Kristiyano ay hindi basta-basta. It's not walk in the park. May hardship, yes. May sufferings, meron nga din persecutions, no? But His will be done, not ours. God is in control. Amen. So, kung nais natin magtagumpay, submit. Sabi natin submit. Ayan, submit to God's will. God knows best. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang nararapat sa atin. Number 3, pray more earnestly. Sabi sa verse 44, ayan, pray more earnestly, yan ang number 4. Sabi doon, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Sabi sa English, he prayed more na earnestly pa, no? Alam ba natin yan? Yung talagang matinding panalangin, intentional, submissive prayer, no? Lalong taimtim at pumatak sa lupa ng kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo.
Grabe ho yung naranasan ng Panginoon. No? Kumbaga sa ating panahon, ito yung tinatawag din talaga, you're in agony, no? Parang katumbas ng great anxiety or depression yung naranasan ng Panginoon dito. So, what to do in times of hardships? Pray more earnestly. Lalo ka pang taimtim, lalo ka pang kumapit sa Panginoon, taimtim na manalangin sa Diyos. No? Pray more earnestly. Kung akala mo wala ka nang magagawa, may magagawa ang Diyos. Hallelujah! Amen? Ang kaisipan natin ay hindi niya kaisipan. Ang kaparaanan natin ay hindi kaparaanan ng Diyos. Pray more earnestly. He always has solution. No? Huwag kang patalo sa kung anumang yanig ng problema or mga bagyo sa buhay. No? Kung hindi tayo dapat ay patuloy pang kumapit sa Diyos sa panalangin, no? Defeat the problem by the intensity of your prayer. No? Wala namang exempted sa atin sa problema eh. Amen. Pero nagkakaiba lang ang resulta kung tayo ho ay magsasubmit sa Diyos, mananalangin yung taimtim. At hindi ang kalooban natin na mangyari kung hindi ang kalooban niya. No? So, pray more. Sabi nga ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Amen? Saan maitaas, tayo ay maibaba. No? So, yun ho dapat mangyari sa atin sa panalangin. Ang Diyos ang maitaas, He must increase. No? More praises. No? Kahit ano pa yan. Ang tunay na Kristiyano, marunong sumayaw habang bumabagyo. Tama? Marunong sumayaw sa Diyos. Marunong magpuri yan. Kahit saan mo dalhin sitwasyon yan. Amen. Magpupuri yan. Because He is created. We are created to glorify His name. That is our design. That is who we are. Created to worship and glorify the name of God. No? So, more praises, less excuses. Huwag kang magturo, huwag kang magdahilan ng kung anong mga bagay kasi tatagal ka lang sa sitwasyon na yan. Baka matulad ka sa Israel na 40 years paikot-ikot doon sa wilderness. No? Dahil sa katigasan ng ulo. Less excuses. More of God. No? More devotion, less emotion. No? Huwag emosyon natin ang pairalin natin. No? Manaig sa atin, maging supremo, ang final authority natin ay ang salita ng Diyos. No? God's word must be supreme in our lives. Kaya, kapatid, pray more earnestly, pray to God, and you will have more reason for celebration. Amen. Lalo pang kumapit sa Panginoon. At lalo pang mo pang makikita ang pagkilos ng Diyos, no? And there will be more victory in your life, more celebration, no? Revival, restoration sa buhay mo. Marami ka pang taong makikilala na talagang maliligtas dahil sa hindi ka sumuko, no? Sa panalangin. Yun ho yun eh. No? So, don't bring your problem anywhere. No? Sabihin mo agad yan sa Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung anong nararapat. 1 John 4:4. Sabi nun, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Amen? Hallelujah! We are more than conquerors. Greater is He that's living in me than he that is in the world. No? So, it's sinasabi dito, don't bring your problem anywhere. No? Na iniisip mo na kapag yun ang ginawa mo, kapag mismong kaparaanan mo ay mariresolve yung problema. No? Lapit ka agad sa Panginoon. Huwag kang magpadaya sa mga temptasyon sa sanlibutan. Pray more earnestly. More faith. No? More intercessor. Diba? More Bible studies.
More of Jesus. Amen. More of God. Panghuli, mga kapatid. Number 5. Get up and pray. No? Get up and pray. Sabi doon sa verse 45, chapter 22 ng Luke. Bakit kayo natutulog? Tanong ng Panginoon. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. No? Ang sabi ng Panginoon. And when he rose from prayer, nakita niya yung mga kanyang disciples, no, sleeping for sorrow, dahil sa labis na kalungkutan, no. Alam nila, dadakpin ng Panginoon eh. Amen. And he said to them, "Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation." No. So, masama bang matulog, pastor? Hindi naman masama eh. Hindi naman masamang mag-relax eh. Pero yung oras na to, is it time for relaxing? No. It's time for battle. Yes. Pag oras ng laban, laban. Hindi tulog. Amen. So, when it's time for battle, mga kapatid, huwag tayong matulog. Kung, di ba, naranasan nga natin, minsan, natutulog tayo eh, ginising tayo ng Lord eh. Para manalangin eh, no? Yes. Anak, nilagay sa ating puso, ito yung panalangin mo. Tinulungan ka ng Holy Spirit, no? It's time for battle. Kapag ganoon ho, get up and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Get up and pray. No? So, it's time for battle. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong pumayag, no, na tayo ay matalo or ang ating mga pamilya ay papakin ng mga buitre. Amen? That symbolizes demonic spirits in this world. No? Huwag tayong pumayag. No? Laban. Sabi ng Panginoon, get up and pray. Huwag tayong pumayag na manatili kang nakadapa. No? Huwag tayong tumigil manalangin. Huwag tayong tumigil mamagitan. Amen. Get up and pray like Jesus. No? Hanggat may mga bisyo, huwag tayong tumigil manalangin. Hanggat may korupsyon sa gobyerno, huwag tayong tumigil manalangin. Get up and pray. Hanggat may mga demonyong sumisira sa mga pamilya, huwag tayong tumigil manalangin. Alam natin yan. Napakaraming mga bagay na ginagawa ng Diablo. No? We are in the last days. No? Nagdo-double time nga sila eh. Nagti-triple time eh. Sugal, alak, 'di ba? Droga, ang dami pa mga schemes eh. No? Lalo na ngayon sa social media, pornography, sexual immorality being promoted left and right. No? Same-sex marriage being promoted. Payag ba tayo? Get up and pray. Laban, kapatid. No? Abortion, millions of lives every day are being killed. No? Sa buong mundo. Prostitution. No? Mocking God. Yung sa kanilang mga tinatawag na music videos. Tayong babayan. There are a lot of things that we must face, mga kapatid, in prayer. No? So get up and pray. As long as there are evil spirits in this world, we will never stop praying. We will never stop fighting. We will never stop pushing them. Amen? That's how we fight on our knees, mga kapatid. Because remember, we are on the winning side. We are not praying for victory. We are praying from victory.
Because Jesus already conquered the grave. Jesus is victorious. Jesus is interceding for all of us to the Father. Now, church, ano ang dapat nating gawin? Are we convinced that it's time for battle? Are we convinced that right now, it's time for battle? Right now, rise to your feet. It's time for battle. Right now, church. Tayo ho tayong lahat. I would like to invite you that this time, this is the perfect time for battle. Amen. We cast out demons. We will, tapakan ang mga alakdan. No? At ang mga ulupong. No? Because God gave us power and authority. How many believers tonight? Hallelujah. How many soldiers of God tonight? Are we ready for battle? Amen. Jesus is alive. Hallelujah. Holy Spirit, have your way in our midst, Panginoon, sa gabing ito. Right now, Lord God, Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Kung anong mga dapat naming itaas sa panalangin sa gabing ito, Lord God. Lord, thank you, Panginoon, that you are with us. And truly, Lord God, nothing can be against us, Lord God, because you are with us, Panginoon. Hallelujah. We will walk in victory. We speak restoration. We speak revival to each family. We speak ang mga relasyon, Panginoon, ay maayos, Panginoon. In order, Panginoon. You're the God of order. You're the God of peace. Hallelujah. You're the God that healed us, Panginoon. We thank you, Lord God, for your grace, for your mercy, Lord God. We thank you, Lord God, for you are with us, Panginoon. Binibigay mo sa amin ang mga kapanaanan upang kami patuloy na magtagumpay at upang makita ng sanlibutan kung gaano ka kadakila sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Name above all names, Jesus. We shout Jesus in the streets. We shout Jesus in our family. We shout the name of Jesus in our community. We shout Jesus in this nation. We shout Jesus throughout this earth. Hallelujah. And as we walk by faith, and as we walk in victory, He is our banner. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord God. We give you honor. We thank you for victory. Hallelujah. Lord, sa iyo po namin ipinabalik ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabing ito. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa grasya mo. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, yung mga bangko, pwede